Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Natagpuan ng Bureau of Corrections o Bucor ang isang sea turtle sa San Ramon Prison and Penal Farm na isang bilangguan sa Zamboanga. Ayon sa mga marine experts, ang nasabing pawikan ay dumadaan sa proseso ng natal homing kung saan ang babaeng pawikan ay pumupunta sa pampang upang mangitlog na kung saan dekada o higit pa ang inaabot upang lumipat sila sa libong kilometrong layo ng iba pang karagatan. Bahagi ng ahensya ang katubigan sa paligid ng nasabing bilangguan ay mahalaga rin para sa konserbasyon ng populasyon ng pawikan, maging sa pagpapaigting ng kaligtasan para sa ligtas na tirahan ng mga iba pang hayop na matatagpuan rito. Tuloy na tuloy naman at wala nang makakapigil pa sa inaabangang tapatan sa boxing ring ni PNP Chief Nicolas Torre III at Mayor Baste Duterte sa paparating na linggo. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat, hindi nagpatinag sa pag-iensayo si Philippine National Police Chief Nicolas Torre III para sa inaabangang tapatan nila ni Mayor Baste Duterte. Nag-ugat ang charity boxing match na ito sa paghamon ni Baste sa isang episode ng Basta Dabawenyo podcast nitong July 20. Anya, matapang lamang umano si Torre dahil sa kanyang posisyon at kung sila ay magtatapat sa suntukan, kaya umano niyang tapatan ng hepe. Tinanggap naman ni Torre ang hamong ito nitong Miyerkules, ngunit sa pamamagitan ng isang charity match na mapapakinabangan ng mga biktima ng kalamidad. Anya, timing ang paghahamon na ito na bukod sa pagbibigay ng entertainment, oportunidad din ito upang makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Bukod dito, iminungkahi rin ni Torre na maging referee ng laban nila si boxing legend Manny Pacquiao. Ngunit ilang araw bago sumapit ang laban, may kondisyong inilabas si Duterte upang tumuloy sa laban. Nais niya na magpa-drug test muna si Torre, kabilang na ang lahat ng opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Marcos. Samantala, ang 12-round match na ito ay gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila ngayong darating na linggo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, good news po sa ating international travelers dahil nasa eGov.ph app na ang travel tax payment. Nangangahulugan sa pamamagitan lamang ng mobile devices, maaari nang mabayaran ang travel tax sa eGov.ph Super App at e-travel system. Formal itong inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at nitong Webes. Layo ng inisyatibo na mas mapadali ang proseso ng mga manlalakbay palabas ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP Chief Torre patuloy ang paghahanda sa boxing match nila ni Mayor Baste Duterte. Libo-libong magsasaka at mangingisda apektado ng habagat at bagyo. House Speaker Martin Romualdez nananawagan ng mas simpleng kasuotan sa SONA bilang pakiisa sa mga nasalanta. Babaeng agta nagsilang sa tabing daan sa gitna ng matinding bagyo. PCG rumesponde sa iba't ibang bahagi ng Luzon, bunsod ng magkakasunod na bagyo. Korean zombie series All of Us Are Dead magkakaroon ng Season 2. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.